ang ating mga kapatid na mga apologists na sila Bro Jared at si Bro JB ng medical certificate dahil nga doon sa report na talagang itong mga membro ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo 1914 ay naipit po sa diskusyon. At ang sabi sa ulat ay maraming saksi ito. Sapagkat nung natanong ni Brother JB tungkol sa Pilipos 2, 5 at 6, kung sino ang Diyos na nagkatawang tao, no? Hindi nakasagot itong ministro na tulala ng 10 segundo. Doon na nag-umpisa yung panghaharas. At yun na nga, no? Sinampal o sinuntok. Mga kapatid, ang natunghayan ninyo ay si Baptist Pastor James Oriensada. Kadalasan, siya ay magiging kaharap sa mga maginoong talakayan sa mga Catholic defenders, di ba? Pero ngayon, nasa panig siya ng tagapagtanggol ng CFD sa simbahang Katoliko. Bakit? Dahil sa pamangyayaring nagtanong si Bro GV, dating iglesia, at kasama ni Bro Jared, mga kapatid, kung maalala ninyo, siya ay converted Catholic. Pero, ayon sa ulat, at may dokumento recorded ito na sa barangay na, kaya kumuha ng medical certificate kaugnay sa pangyayari na nasampal daw si Bro GV dahil sa tanong ng inanyayahan siya sa pahayag ng INC. Tinanong niyang ministro, sino ang tinutukoy na Diyos sa Pilipos 2:5-6 na nagkatawang tao? At natulala daw ang ministro sa tanong na yan. Kaya, may nanampal kay Bro GV. Mga kapatid, ang pananakit kay Bro GV, patunay na may mga individual diyan sa INC na hindi kayang humarap sa mabigat na tanong at masakit, nauuwi pa ito sa dahas. Ito ay seryosong isyu ng pananagutan, lalo na sa asal mismo ng kaanib. Diba? Ngunit ang ginawang dahas laban sa nagtanong, naglalaban lang ito mga kapatid na sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Dahil miyembro ang gumagawa nito. Ibig sabihin, di ba, mas delikado pala pumunta sa paanyaya ng INC at magtanong kaysa Islam. Bakit? Dahil walang napaulat na ganitong pangyayari sa Islam. Maliban lang sa iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ko. Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod Bindel. Talibong muling kasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po, lalo na sa mga OFWs natin. Hello kay Bro Oliver Soliteros dyan sa Rome, Italy. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming at kung saan man kayo ngayon nakabase sa panood ng ating video ito, mga kapatid, i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang video ito. No? Lalo na sa mga OFWs. Ngayon, ating
tatalakayin at magbigay tayo ng reaksyon sa napaulat kaugnay nila ni Bro ah, ah, James, si Pastor James. Si Pastor James ay isang Baptist, pero sinamahan niya sila si Bro Jared at Bro GB na nagpunta sa ospital. Matapos itong pangyayari, pakinggan muna natin yung live ni Bro Jared. Oh. Kaya mananalo tayo sa ganyan. Hello mga kapatid, tayo nga kasama na si Bro James ng OBFP, no? Yun. At si kapatid na JB. At nandito tayo ngayon sa ospital ng Binyan dahil tayo ay magpapamedical, kapatid na James, ano? Oo, dito po kami ngayon sa center, sa Bayanan, sa Binyan, sorry. Hello, maraming salamat Bro Oliver sa suporta. Maraming salamat kapatid, no? Sa suporta sa ating live streaming. Okay, tuloy natin. Ito'y si Pastor James Oriensida, mga kapatid. Baptist ito. Pero sinamahan niya sila si Bro GV at Bro Jared dahil sa pangyayari. Ang konteksto umano dito ay inimbitahan si Bro GV doon sa INC para magtanong sa isa sa gawang pahayag. So, pumunta siya at nagtanong. Ituloy natin ang pahayag ni Pastor James dito. Kukuha lang po ang ating mga kapatid na mga apologists na sila Bro Jared at si Bro GB ng medical certificate dahil nga doon sa report na talagang itong mga membro ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo 1914 ay naipit po sa diskusyon. Nasa At open forum, ano? ang sabi sa ulat ay maraming saksi ito. Sapagkat nung natanong ni Brother JB, Sandali muna, nasilip ko sa comment section si Sheila Cortez. Hello. Long time no see. Sis Sheila, kumusta? Yan sa pananampalataya at katwiran. Tuloy natin. tungkol sa Pilipos 2, 5 at 6, kung sino ang Diyos na nagkatawang tao, no? Hindi nakasagot itong ministro na tulala ng 10 segundo. Nako, Doon na nag-umpisa yung panghaharas. mahirap talaga sagutin yung Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6. Ang categorical question, sino ang tinutukoy diyan sa naturang talata na Diyos na nagkatawang tao? Ano daw? Natutulala ng 10 segundo. At yun na nga, no? Sinampal o sinuntok ating kaibigan, kapatid natin ng membro ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo. Gabi naman, di ba? Yung nasa loob pa ng kanilang teritoryo, inimbitahan para magtanong, pagkatapos gayon ang nangyari. Maling-mali talaga yun, mga kapatid. Sa moral, sa lohika, at kahit sa batas. Dito sa ating bansa at sa batas ng Panginoon. Kung may nagtatanong, lalo na maayos ang tanong, lalo na inimbitahan para magtanong, kung hindi kaya sagutin, ang tamang tugon ay aaminin na hindi sigurado, di ba? Yun ay humility. Humihingi muna ng oras para magsaliksik, yun ay humility. O ipagpatuloy yung usapan sa mahinahong paraan. Pero iba, may nanakit daw. Okay, ituloy natin. At hindi lamang yun, meron pang video na kung saan ay recorded din yung isang assault attempt. Nakuha na ng clip at ito po ay nasubmit na sa barangay doon sa malapit sa lugar doon sa... So, na-turn over sa barangay ang video kaugnay sa pangyayari, mga kapatid. Dito, nagpahiwatig lamang na delikado pala na pupunta sa imbitasyon nila magtanong, lalo na kung mahirapan ang isang ministro
sa pagsagot. Di ba? Ang pananakit ay hindi ito kailanman tamang sagot sa tanong. Iyan ay malinaw na sinyalis ng kawalan ng argumento. Ibig sabihin, dahil sa kawalan ng argumento, emosyonal. Emosyonal at pagtatalikod sa dissenting diskurso para sagutin ang categorical question. So, kahit anong talakayan, panrelihiyon man, mga kapatid, o kaya kahit sa pang-akademiko, di ba? Ang lakas ng panig ay masusukat yan sa katuwiran, hindi sa kamao. Di ba? Kapag nauwi, mga kapatid, sa pananakit, malinaw na pagkatapos ng talakayan ay nagsisimula ang takot sa ginawang abuso. Tuloy natin. Opinion. Kaya pumapanig naman yung kakulang barangay doon sa site So pumapanig ang kaukulang barangay daw sa side nila ni Bro GV, Bro Jared. natin, ng ating mga kapatid. At sinamahan ni Pastor James ng Baptist. At itong mga iglesia ni Manalo abay todo deny na doon sa kanilang ginawa sapagkat sila naman ay nag-anyaya na papasukin itong ating mga So doon sa barangay, todo deny na daw, pero may ebidensya. Oh, may ebidensya. Kaya sa mga Katolikong nagsubaybay ngayon, kung iniimbitahan kayo, wag na lang kayong dadalo sa imbitasyon. Dahil ito pala ang mangyari. Pag mahirapan sa pagsagot, ang sagot, kamao na. Okay, tuloy natin. kaibigan, mga kapatid nating Kristiyano. Yung pala, gagawa ng mga bagay na, alam niyo yun, parang wala talagang, hindi talaga sa Diyos yung kanilang ugali No? Kaya yun po yung rason na nandito po ang ating mga kapatid para kumuha po ng Kaya may comment dito si Arthur sa Bari. Sabi niya, paalala po kapag may panayam ang kulto sa lugar sa inyo, huwag na huwag kayong mag-atin kasi bouncer nila naka-deploy. Kapag against ang tanong mo sa kanila, ay tiyak, alam mo na. Iyon ang kanyang komento. Tuloy natin. ng certificate para ma-submit doon sa police report para panagutan itong mga kaanib ng iglesia tinatag ni Manalo. Nakita naman ho ninyo, kwento lang ho namin doon sa barangay yung pag-uusap po doon kasi sila po tinawag, natawag ho sila. Abay, ang sama ho ng bungad pagdating sa loob. Kung ano-ano man ang pinagsasabi sa loob, hindi ginagalang yung mismong chairman doon. Gusto pang uspiskahin yung cellphone natin, Oo. Ang sabi ko na lang, pakinggan na lang ninyo yung head ng barangay, huwag kayong magsalita, hayaan ninyo kayo ang ayusin. Ipaningaw-ngaw lang ngaw-ngaw. Mga bastos naman, umalis. Kaya nangingilang man po kami doon sa barangay ng protection at security na walang dapat magbanta sa kanila kasi kung may mangyari sa kahit sino man sa dalawa nating mga kaibigan, walang ibang suspect dito kundi yung mga iglesia na kaanib ng tinatag ni Manalo noong 1914. Ako po ay hindi po ako Roman Catholic particular, ako po ay isang Baptist pero So Baptist siya na pastor, mga kapatid. Pero sa pagkakataong ito'y pumapanig siya nila ni Bro Jared at Bro GV kaugnay sa nangyaring dahas. sinusuportahan ko po ang layunin ng ating mga kapatid nito kasi tayo po ay naniniwala sa fundamentals ng Trinity at ng Bible at ng Christian faith. No? Kami po ay magkasangga doon sa layunin na banggain ang maling aral ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo. Kaya mag-update na naman po ang mga susunod na hakbang. Ipanalangin po ninyo na ingatan ng ating mga kapatid. Sila ay gamitin pa sa
pagtindig sa pananampalataya na kanilang tinitindigan. At wag nawa sana silang magawa ng kung anumang kasamaan itong mga kaanib ng iglesia na kinatag ni Felix Manalo. So sa puntong ito, nagpapasalamat ako kay Pastor James Oriensiada sa kanyang pagsuporta nila ni Bro GV at Bro Jared kaugnay sa pangyayari. Ngayon, sinamahan pa niya sa ospital para sa pagkuha ng medical record sa pananakit na nangyari. At doon din sa office ng barangay captain sa barangay. At meron pa kami nakausap doon sa aming paglalakad, may isang diakono na mabait naman, saksi din sa pangyayari. Yun na may pumapanig din sa side ng ating mga kapatid kasi yun ay honest, nakita talaga kung anong nangyari. Yan, may komento dito si Vicente Theo 19M. Totoo ngang sabi nila nung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang INC. O naalala, kinontent natin yan, di ba? Okay, tuloy natin. Sila si diakono ba, bro? Pangulong Diakono yun. Pangulong diakono ay pumapanig sa ating mga kapatid kasi talaga So, Pangulong Diakono pumapanig dahil mali naman talaga yung ginagawang pananakit, di ba? Ang pananakit ay hindi kailanman tamang sagot sa tanong. Kung nahirapan sa tanong, sino ang tinutukoy na Diyos sa Pilipos Kapitulo 2, 5, 6 na nagkatawang tao? O, tama ba na kamao ang sagot? Yan ay malinaw na sinyales ng ng kawalan ng argumento, kundi emosyonal. O, pagtalikod sa dissenting pananagutan sa talakayan kaugnay sa divinity ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang tanong ay dapat sinagot ng katotohanan. Ang kahinaan sa argumento ay hindi ito tinatakpan ng anumang dahas. Lalo na kung para sa inyo nasa katotohanan kayo at ligtas na. So, ang pananakit mga kapatid ay hindi ito pananalo. Malinaw na ang pananakit ay isang sinyalis ng pagkatalo. Tuloy natin. yung nakita niya, nasaksihan niya na talagang agresibo itong hakbang nitong mga ilang membro doon. No? Kaya kung magkakasuman sila, magpapail man sila ng kung ano ng mga kalokohan nila, mga bluff nila, hindi naman sila mananalo kasi meron tayong batayan, may evidence, may video, may mga witnesses na magpapatunay na talagang agresibo nang aassault itong mga membro ng Iglesia ni Manalo. No? Kaya hindi po nila magagawang magpaikot dito kung ano naman gagawin nila mga manipulation dito. Mapapahiya ho sila kasi nasa panig natin ang katotohanan. Sa atin ang talagang totoong kung ano talagang nangyari at anong ginawa nila sa ating mga kapatid na depensador ng pananampalataya Katoliko. Ako ay bumaback up lamang sapagkat sa darating na February 14 ay may debate po si Brother Jared kay President Indasan at ako po ay susuporta ko doon. No? Panalangin po ninyo na ingatan po ang ating mga kapatid at maging maganda resulta ng debate at siyempre maraming magbalik Kristiyano at hindi magbalik. So, nagpapasalamat tayo kay Bro James Oriensiada, isang pastor ng Baptist, sa kanyang pagsuporta sa mga kapatid natin na depensor Katoliko, mga kapatid, dahil sa nangyaring dahas. Islam kasi yung kanilang balik Islam eme lang ho yun, joke lang ho yun dati ng mga Muslim yun, pinagbabalik Islam na nila, pinasyasyahan. Pero kumpara natin sa balik Islam, lalo na sa debate, mga kapatid, maganda naman ang mga pangyayari. Walang argumento di gulat. Maganda silang kausap. At kahit kailan, walang pangyayari na may mga dahas. Kaya kumpara natin sa pangyayaring ito, di ba? Masasabi natin, mas delikado ba ang INC ni Manalo kaysa Islam?
dahil sa pangyayaring ito? Tuloy natin. Muslim naman talaga yun eh. Pero sa debate na to, nawa maraming mga magbalik Kristiyano. Pamamagitan ng debate na haharapin ni Jared. Round 2. Round 2. Gustong bumawi ni Indasan. Kasi natalo. Natalo ko na si Indasan noong 2023 doon sa San Pedro Laguna. No? Ang aking, parang kinahon ko na. Si Jared naman, pinulbos na. Kumbaga, nilibing lalo. No, doon sa naging debate. Pero ngayon, lalong patutunayan, lalong titindigan ng paksa, no? Patutunayan si Kristo ay Diyos. Ngayon, kung si Rasil Indasan, pupunta sa Trinity, abay, mag-o-object kami. Oo. Kasi wala na sa topic yun. Wala sa tema yung Wala sa Trinity. Trinity. Oh. Kaya mahihirapan sa dito. Panoorin nyo, abangan ho ninyo, no? Napaka magandang debate yung mangyayari dito. At sinisiguro namin, Okay, kung maalala si si Ustad si Indasan, may hamon din sa akin. Sana mapaabot ito na yung gusto niyang natalakayin namin ni Indasan about Trinity din. No? Pero nagharap na kami sa debate ni Ustad Bashir about Trinity. Kung sang-ayon siya about sa divinity of Jesus Christ, magharap kami. Kung sang-ayon siya, doon na naman sa Tagbilaran City. Ustads Indasan, okay ka ba? So, sana magkausap tayo. Ipaabot ninyo ito kay Ustads Indasan, mga kapatid. No? Dahil meron na siyang matagal na hamon. Trinity daw at Tauhid. Trinity at Tauhid. So, kayo na mga nagsusubaybay ngayon, ano ang gusto ninyo na tatalakayin namin ni Indasan? Comment kayo dyan. Trinity o Tauhid? Yun, comparative yan. Tauhid, nag-iisang Diyos. So, alam naman natin na kahit salitang Tauhid, di yan mababasa sa kanilang Quran. Nasa hadith lang yan. Okay, kung ang pinagbatayan nila, hindi mabasa ay hindi totoo, delikado ang tauhid, di ba? Okay, tuloy natin. siyempre, mananalo ang nasa panig ng katotohanan, no? Jared, Ayun. Okay, salamat kay Bro James. Ito naman si kapatid na JB. Kapatid JB, ano yung ginawa sa'yo nung isang member Pakinggan natin si Bro GB. Siya ang nasampal. ng Iglesia ni Cristo? Nanampal bro. Sinampal ka. Tapos meron rin tayong evidences na assault yun, bro, no? yung Yung- isang assault, sabi natin assault yun. Kasi, Physical assault. hinablot bigla yung cellphone. Ito nga mga kapatid, nung pagkasampal sa akin tumama yung ulo ko dun sa Ngayon naman, okay naman yung, tenga. medyo hindi bro okay. Medyo bingi-bingi ang tenga ni kapatid na JB ngayon sapagkat napalakas yata yung untog niya nung siya ay sinampigan nung miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya yan po ang nangyari sa kanya ngayon, mga kapatid. And sabi ni Bro Rosby, shoutout daw. Ay, Bro Rosby, shout out. Binabakapan ko lang nating mga kapatid na Catholic dito. Hindi nyo ko kalaban ha. Ako'y kakampi ninyo. Tandaan ninyo yan. Tayo ay may pag-uusap, may differences, pero napag-uusapan nyo within the family. Pero ganun pa man, no? Layunin natin ngayon ay mapanagot ang mga membro ng Iglesia Tinatag ni Manalo. Dun sa ginawa nila. agresibo, na talaga makikita ang pagkakulto at pagka-demonic ng kanilang ugali sapagkat hindi sa Diyos, hindi tinatag ng Panginoong Jesucristo. Ayun. Yun po yun. No? Talaga namang demonic talaga yung pananakit. Pananampal. Demonic talaga yan. Hindi yan kailanman. Katibayan ng katotohanan. Yun ay madalas na palatandaan sa pagkatalo ng katuweran. Bakit ka nanampal? Lalo na pag mahirap sagutin yung tanong. Ano yung tanong na malinaw? Very specific and categorical question. Ang tanong kasi mga kapatid, yung Pilipos Kapitulo 2, 5-6, sino ang tinutukoy na Diyos na nagkatawang tao? Tama ba? Na ang sagot ay kamao. Di ba? Kaya, diretsong biblical talaga ang katanungan. At inaasahan na mula din sa banal na kasulatan. Hindi yung banal ba yung kamay? Nananampal. Kamao.
ng kademonyuhan. So, kung walang malinaw na sagot, malinaw mga kapatid, yon ay pagkatalo sa katuwiran. Kaya yung ugali nila, hindi yung ugaling Kristiyano talaga. Ay, talaga naman. Dahil yun ang inaano Talaga nila. naman. O yan, kapatid JB, kamusta naman? Maaari mo bang ikwento yung ano? Ang pangyayari. Oh, ikaw ba talaga kasi ako ay nasa labas ng gate noon at ikaw naman ay nasa loob. Gaya nga ng inimbitahan ka ni Redan, ano? Bagamat ako ang nasa blatter, nilagyan pa ng AKA JB. Okay. Sa akin talaga nagagalit kahit si Bro JB ang Kaya nga. Ano nangyari no? Pinapasok ko ba talaga o trespassing? Pinapasok talaga ako, bro. Una ganito sinundan ko si Brad Redan kasi dodoktrinahan daw, ano. Oo. Tapos, ayoko pa samahin ni Brad Redan Tapos pinasama ako nung isa nilang miyembro. Yung babae. Babae. Sama ka na. Sige na, sama ka na. Pinilit pa ako Napilitan na din si Brad Redan na Sumama ka. Sama ka na din, bro. Sa, yun. Pasok ako nun, tapos tinawag kita nun No? Kasi baka may kung anong gawin sa akin na magtatanong ako sa kanya. At yun nga, meron niyang ginawa. Yan bro, meron. Ayun. Ngayon, okay naman yung saan ba ang tumama dyan, kapatid na JB? Banda dito bro Dyan, saan ka sinampal? Ng ano? Dito. Dyan, tapos tumama sa gate. Nakita ko yun, nakita ko yun nandun ako, lapit na lapit Kaya nga medyo nataranta ako nun At saka sa tingin ko yung pagsampal noon, parang pasikreto Oh, Talikod, patraidor. Patraidor. Oo. Pero nakaharap ka nun. Oo bro. Grabe. Grabe ha. Patraidor ha. Patalikod pala. Kaya, yun pala tandaan, nasusugatan ang ego nung nanampal. Ha? Hindi na nakabatay sa tamang pananampalataya. Hindi yung tunay na makadiyos ang ginagawa niya. Dahil ang makadiyos dapat mapagkumbaba at handang sumagot ayon sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 15, di ba? Ang pananampal ay madalas na reaksyon ng mga taong napahiya. Napahiya ba kayo sa tanong na very categorical question, very elementary question, ngunit pang knockout talaga yon. Sa Pilipos 2:5-6, sino ang tinutukoy na Diyos na nagkatawang tao? O, di ba? So, pang knockout yun. Kaya, yung ginawang pananampal at pananakit sa loob pa mismo ng kanilang teritoryo, mga kapatid, ay tahasang salungat yan sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Hindi nanampal ang ating Panginoong Hesus kahit hinamak. Hindi siya nanakit kahit inuusig. Tumagot siya batay sa katotohanan kahit mahirap tanggapin ng mga nagtatanong. Di ba? Kaya kapag karahasan ang sagot sa tanong, mga kapatid, malinaw na wala sa espiritu ng ating Panginoon Jesucristo ang naturang kilos. Wala mismo sa pagiging makadiyos at kabanalan. Tapos sasabihin, ligtas na. Tuloy natin. Bale, inaano ko nun, Nakukuyog ka na kasi. tinutulak ako palabas ng mga Tinutulak ka na. Tapos, meron sa likod na, anong pangalan nun? Parang scan. Anong pangalan nun? Yung sumampal? Mahaga sila sa board. Sige. Maganda natin pangalanan muna, pero kilala natin yon. Kaya nasa likod siya, bigla akong sinampal. Sinampal ka. Doon na nanlabo yung paningin ko, Brad. Tapos yung tenga mo, nagpantig. Bumunot ako ng cellphone. Binidyohan mo na. Inopen ko yung video. Ibig Huwag ako sabihin, bibidyo. nung nandun ka sa doktrina nila, wala talagang purposes na pagbibideo nun. Oo, bro. At yun ang pinapalabas nila, purposes daw natin mag-video, gawa ng content. Hindi. Kasi nandun yung kasama natin para maliwanagan dahil yun naman ang tungkol. Palagay naman natin na purpose mag-video para gawing content. Pero ang tanong, kung yun, ipalagay natin, ha? Purpose mag-video para gawing content. Narapat ba na patalikod, sinasampal yung kapatid natin na nagtanong? So, yung dahas na yan, taktika talaga mga kapatid para patahimikin yung nagtanong. Lalo na kapag mahirap sagutin ang naturang tanong. So, ang karahasan ay magiging panakot. Ibig sabihin, tigilan mo na yan. Pero sa totoo lang, hindi nito sinagot
yung naturang tanong. Hindi naman mahirap sagutin yung tanong, pero naipit dahil hindi sila naniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, pero direkta may mabasa natin sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6, na nagkatawang Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang tanong, sino ang Diyos na nagkatawang tao? So, sa kanilang ginawa, lalo lang na pinatunayan nila na valid yung tanong. At pinatunayan nila na naipit yung ministro na tinanong. So, kung totoo ang aral ng iglesia ni Felix Manalo, mga kapatid, dapat sasagutin ng tama batay sa kasulatan. So, kung mali yung aral, magagalit talaga. Yun ang nangyari. So, ang pananampal ay hindi depensa ng pananampalataya. Ito ay pag-amin, mga kapatid, sa wala nang maipakitang katiweran sa naturang katanungan. Tuloy natin. Nating mga Kristiyano, di ba? Saka, ang sabi pa nga, nag-i-invite naman sila. Oo. Invite naman. Hindi trespassing ito, mga kapatid, ha? No? O kaya, nag-invite sila, pagkatapos yun ang nangyari. Ha? Yun ang nangyari. Kapag ang ganitong pangyayari, yung pagsampal kay Bro JB, matapos magtanong kahit iniimbitahan sa naturang pandoktrina sa INC, mga kapatid. So, ang mga pangyayaring ganito ay hindi inaasahan, mga kapatid. Natural na lamang na mabahala ang sinuman kaugnay sa pangyayaring ito. Magmukha tuloy na delikado na ang pagpunta sa imbitasyon at delikado na ang magtanong, lalo na pag mahirapan o critical ang tanong, hindi makasagot ang ministro dahil may posibilidad na harapin mo yung kamao ng miyembro. Di ba? Oh. So, sa isang lehitimong question and answer sa panrelihiyon, mga kapatid, ang tanong ay dapat sinasagot batay sa kasulatan. Di ba? Bawat doktrina nila may iba't ibang version salin ng Biblia. Pero ang resulta, di nagamit yun. Ang ginamit, kamao. Dahil sinampal umano si Bro JV. So ang katotohanan, mga kapatid, ay kayang ipagtanggol sa katuweran, hindi sa dahas. Ang imbitasyon ay dapat ligtas, lalo na kung ito'y para sa pag-aaral ng doktrina. Di ba? Ano kaya ang naramdaman, lalo na sa nag-imbita? Proud ka ba sa mga kasama mo na yung inimbita mo, yun ang nangyari? Tuloy natin. Hindi ito trespassing kasi inimbitahan ho sila. Nagkaroon ng tanungan, hindi nakasagot. Doon nag-umpisa ang Gulo. pangaharas Oo, o gulo. pangaharas. Na kung saan Sandali. May nag-message dito. Parang robot daw ang audio ko. Sabi ni Luna Kings. Totoo? May diferensya ang audio? Comment kayo, mga kapatid. Parang robot daw ang audio ko. Baka may nangyari dito sa linya ko. Yes po, opo. Ganun ba? Sige. I-adjust muna natin. Tama po, may echo. May echo daw. Sige. Parang radyo. Yes po, sige. Ating i-adjust ito. Ipapatuloy natin mamaya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Rodwin Del Talibon.